Filipino 4, Quarter 4, Week 5. Para sa nilalaman, akdang impormatibo, tula, kaugnay na paksa, wika, kaantasan ng pang-uri, tekstong biswal, patalastas. Pagbasa ng isang tekstong naratibong tulang pambatang pinamagatang Bakasyon ni Lenoch. Bakasyon ni Lenoch ni Dr. Andeline R. Tahanlangit. Si Lenoch ay isang mabait na bata. Isinama siya ng kanyang pagmahal na ama't ina. Magbabakasyon sila sa malayong probinsya, sa Bacolod at Guimaras na magkasing ganda. Si Lenoch ay may edad na 3. Sobrang saya niyang makasakay sa eroplano. Hindi rin siya natakot sumakay sa barko. Tuwang-tuwa pa ang batang bibo. Pagkarating nila sa lalawigan, nakilala niya ang kanyang mga pinsan, mga tito, tita, lolo't lola. Siya'y kinagiliwan, sapagkat siya ay matalino at magalang. Sino ang isinama upang magbakasyon? Tama, isinama sa bakasyon si Lenoch ng kanyang mga magulang. Saang lugar pupunta ang mag-anak? Magaling, ang mag-anak ay pupunta sa Bacolod at Guimaras. Ano-anong sasakyan ang sinakyan ni Lenoch? Mahusay, sinakyan ni Lenoch ang eroplano at barko. Bahaginan, ibahagi ang sariling karanasan tuwing bakasyon. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, hularawan, kompletuhin ang mga letra upang mabuo ang salita batay sa mga larawan. Ano ang nabuo mong salita? Tama, ito ay kapistahan. Ibahagi ang paunang kaalaman hinggil sa mga kapistahan sa Pilipinas. Ano-anong kapistahan ang ipinagdiriwang sa Pilipinas? Ano-anong lugar sa Pilipinas ang nagdiriwang ng mga kapistahan? Para sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Rambo letra. Bago natin basahin ang tulang pinamagatang Pista sa Pinas, ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang salita, batay sa ibinigay na kahulugan dito. Gamitin din sa sariling pangungusap ang mga salita. Unang bilang, pasasalamat sa natamong mga biyaya. Pangungusap, patlang. Pangalawa, dito nagtutungo ang mga deboto. Pangatlo, alay sa mahal na Santo Niño. Pang-apat, idinaraos ito tuwing buwan ng Pebrero. Pang-lima, ipinagdiriwang sa iba't ibang dako. Ating pag-aralan ang teksto at tulang impormatibo. Ang tekstong impormatibo ay tinatawag ding expository. Ito ay isang anyo ng tekstong naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino, at paano.
Pangunahing layunin ng impormatibong teksto ay ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Ang mga halimbawang sulatin o akdang naglalaman ng tekstong impormatibo ay ang sumusunod. Mga sangguniang aklat tulad ng encyclopedia, almanac, at journal. Mga ulat, pananaliksik, artikulo, at komentaryo sa mga pahayagan, polyeto o brochure, balita at suring papel. Pagbasa ng isang tulang impormatibong pinamagatang Pista sa Pinas. Pista sa Pinas ni Dr. Andy Lane R. Tahanlangit. Bahagi na ng ating kultura ang pagdiriwang ng mga pista. Sa iba't ibang dako nagmula bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. Nariyan ang pista ng itim na Nazareno. Tuwing ika-9 ng Enero, idinaraos sa Quiapo na talaga namang dinarayo. Mayroon ding ati-atihan mula naman sa Kalibo, Aklan. Ikalawa hanggang ikatlong linggo. Tuwing buwan ng Enero, idinaraos ito. Alay sa mahal na Santo Niño ang Sinulog Festival mula sa Cebu. Libo-libong deboto ang dito'y nagtutungo tuwing buwan ng Enero. Ang Panagbenga Festival ng Baguio ay idinaraos naman tuwing buwan ng Pebrero. Mga bulaklak na magaganda at mababango ang tampok sa pistang ito. Habang ang Boriones Festival mula sa Marinduque naman mula Lunes Santo ipinagdiriwang hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Alay naman kay San Isidro Labrador ang Pahiyas Festival mula sa Lucban, Quezon, tuwing ika-15 ng Mayo kada taon at pinaka-inaabangan ang keeping ng mga taga roon. Hindi pa huhuli ang Lechon Festival. Tuwing ika-24 ng Hunyo, itinatanghal sa lalawigan ng Batangas, lungsod ng Balayan, bibihisan at ipaparada ang mga lechon sa buong bayan. Ang pista naman ng Kadayawan ay mula sa lungsod ng Davao. Ikatlong linggo ng Agosto, ipinagdiriwang pasasalamat sa kasaganahan. Ang pista ng Peña Francia mula naman sa lalawigan ng Naga. Tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre, isinasagawa at mayroong pangkarera ng mga bangka. Tuwing buwan ng Oktubre naman, ipinagdiriwang sa Bacolod ang Mascara Festival, sumisimbolo ng ugali at pagkakakilanlan. Bilang lungsod ng mga ngiti ang kanilang lugar. Ilan lamang iyan sa ating mga kapistahan. Nangangahulugang ang ating bansay lubhang napakayaman sa kultura at tradisyon na ipinagdiriwang. Kaya naman nararapat na ipagmalakit, pahalagahan. Punan ang talahanayan ng mga datos mula sa binasang tulang pinamagatang Pista sa Pinas. Unang column, kapistahan o festival. Pangalawa, petsa kung kailan idinaraos ang kapistahan. Pangatlo, lugar kung saan idinaraos ang kapistahan. Magbigay ng 10 kapistahan o festival. Pista ng Itim na Nazareno, ika-9 ng Enero sa Quiapo, Maynila. Ati-atihan, ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Enero, Kalibo, Aklan. Sinulog Festival, tuwing buwan ng Enero, Cebu. Panagbenga Festival, tuwing buwan ng Pebrero,
sa Baguio. Moriones Festival, mula Lunes Santo hanggang Pasko ng Pagkabuhay, Marinduque. Pahiyas Festival, ika-15 ng Mayo, Lucban, Quezon. Lechon Festival, ika-24 ng Hunyo, Balayan, Batangas. Pista ng Kadayawan, ika-3 linggo ng Agosto, Davao. Pista ng Peña Francia, ika-3 ng Sabado ng Setyembre, Naga. Mascara Festival, tuwing buwan ng Oktubre, Bacolod. Para sa pinatnubayang pagsasanay, ilahad ang sinisimbolo ng mga sumusunod na may kinalaman sa pagdiriwang ng kapistahan. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Ano-anong mga pista ang personal ninyong nasaksihan? Ano-anong kaganapan ang mayroon tuwing pista? Bakit isinasagawa ang isang pista? Maglahad ng iyong sariling karanasan tuwing may pista sa inyong lugar. Ano ang inyong reaksyon sa pagsasagawa ng mga kapistahan? Pumili ng isang kapistahan at ilahad ang mga impormasyon ukol dito sa pamamagitan ng graphic organizer. Narito ang graphic organizer na pupunan. Teksto suri. Suriin ang uri at layon ng tekstong binasa gamit ang graphic organizer. Isulat ang katangiang taglay ng teksto kung bakit iyon ang naging kasagutan sa loob ng bawat talulot ng bulaklak. Ibigay ang uri ng teksto at layon ng teksto. Para sa paglalapat at pag-uugnay, pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay bubuo ng pagsasadula hinggil sa napiling kapistahan. Atin namang pag-aralan ang kaantasan ng pang-uri. Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. Pangalan hugis, pang-uri tatsulok, bilang 8, kulay dilaw, hitsura maganda, laki mataas. Para naman sa panghalip, ako, ikaw, siya, tayo, sila. Kaantasan ng pang-uri. Una ay ang lantay. Nagpapakita o nagsasaad ng isa o payak na paglalarawan sa pangalan o panghalip. Halimbawa, matamis ang mangga, mapula ang pakwan, tahimik ang paligid. Ang mga pang-uri ay matamis, mapula at tahimik. Pahambing, naghahambing ng 2 o higit pang pangalan o panghalip. Halimbawa, di gaanong malinis sa bahay si Rian kaysa kay Riza. Magkasing tangkad sina Lovely at Rachel. Di hamak na masipag si Jonel kaysa kay June. 2 uri ng paghahambing. Una, ang paghahambing na magkatulad. Ginagamit ito kung ang 2 inihahambing ay parehas ng katangian. Halimbawa, magkasing ganda sina Judy at Eliza. Sintigas ng bakal ang kamao ng buksingero. Paghahambing na di magkatulad. Ginagamit ito kung ang 2 inihahambing
ay hindi parehas ng katangian. Hambingang pasahol. May higit na katangian ang pinaghahambingan kaysa inihahambing. Halimbawa, di gaanong matamis ang melon kaysa pakwan. Hambingang palamang. May higit na katangian ang inihahambing kaysa pinaghahambingan. Halimbawa, higit na masipag si Gigi kaysa kay Steph. Di hamak na tahimik si Angelo kaysa kay Christopher. Sumunod ay ang pasukdol. Nagsasaad ng katangiang namumukod o nangingibabaw sa lahat. Halimbawa, si Adela ang pinakamatalino sa buong klase. Napakabait ni Andres sa kanyang mga magulang. Sobrang saya ni Enya kapag may bagong laruan. Mula sa mga makikita sa loob ng silid-aralan, magbigay ng mga pang-uring naglalarawan sa isang pangalan. Mga halimbawa ng pang-uri na matatagpuan sa loob ng silid-aralan. Para sa pinatnubayang pagsasanay, basahin muli ang tulang pinamagatang Bakasyon ni Lenoch. Isulat sa talahanayan ang mga pang-uring ginamit sa tulang bakasyon ni Lenoch. Tukuyin kung anong kaantasan ng pang-uri ito na bibilang. Ito ba ay lantay, pahambing, o pasukdol? Magbigay ng 10 pang-uri. Para sa paglalapat at pag-uugnay, patalastas, hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay magsasagawa ng patalastas. Batay sa layon na makapaglahad ng impormasyong ginagamitan ng mga kaantasan ng pang-uri. Narito ang pamantayan sa pagmamarka, teamwork o partisipasyon, paggamit ng pang-uri, pagkakatugma sa tema. Para sa pabaong pagkatuto, sa lungguhitan ang pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa patlang ang kaantasan ng pang-uri nito. Una, ang Mascara Festival ang pinakamakulay na pagdiriwang sa buong Pilipinas. Pangalawa, tatak ng Panagbenga Festival ang mag-arbong kaayusan ng mga bulaklak. Pangatlo, ipinakikita ng Lucpanos ang kanilang talento at pagiging mas malikhain sa pagdidisenyo ng kanilang mga tahanan tuwing Pahiyas Festival. Pang-apat, ang Kadayawan Festival ay nangangahulugang ang mga bagay ay maganda. Panglima, ang Peña Francia Festival ang pinakamalaking pista ng Marian sa buong bansa. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, pinakamahusay, pasukdol. Pangalawa, magarbo, lantay. Pangatlo, mas malikhain, pahambing. Pang-apat, maganda, lantay. At panglima, pinakamalaki, pasukdol. Pista, hambing. Pumili ng 2 kapistahan na paghahambingin gamit ang mga pang-uri. Para sa pagninilay sa pagkatuto, paghambingin. Basahin ang tulang halina sa Tagalog. Sagutin ang gabay na mga tanong. Ihambing ang tulang halina sa Tagalog sa tulang tinalakay na pista sa Pinas. Gamit ang Venn diagram, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng 2 tula. Halina sa Tagalog.
ni Dr. Andy Lane R. Tahanlangit. Lungsod ng Valenzuela sa NCR makikita. Mga atraksyon, kahali-halina. Barangay Tagalog, laging nangunguna. Sa Tagalog ay matatagpuan, Tataselo at palapat na ilan sa mga kainan. Mayroong eco park na mapapasyalan na lubhang kinagigiliwan ng mga kabataan. Ang dahilan ng pananatili ng kaayusan ay ang mga katangiang taglay ng mamamayan. Una, ang pagiging disiplinado at huwaran. Ikalawa, ang malasakit sa kanilang kapaligiran. Ikatlo ay ang pagkakaisa sa adhika. Ikaapat, masunurin sa mga ordinansa. At ikalama, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, na lubhang nakamamangha. Kaya naman, tunay na hinahangaan ng mga karatig lungsod at lalawigan, kaya't patuloy pang pinag-iinam ang serbisyong para sa bayan. Magtala ng mga katangiang taglay ng mamamayan ng Tagalog gamit ang diagram. Narito ang diagram. Mga katangiang taglay ng mamamayan ng Tagalog. Isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot para sa inyong pagsusulit. Unang bilang, ito ay uri ng teksto na sumasagot sa tanong na ano, sino, at paano tungkol sa isang paksa. A. Deskriptibo. B. Informatibo. C. Naratibo. D. Persuasive. Pangalawa, ang layunin ng tekstong informatibo kung saan nakadaragdag sa kaalaman ukol sa isang paksa. A. Maglahad. B. Maglarawan. C. Manghikayat. D. Magsalaysay. Pangatlo, dahilan ng pagsasagawa ng mga kapistahan. A. Bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. B. Upang makatulong sa hanapbuhay ng mamamayan. C. Upang maipagmalaking maraming perang panggastos. D. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga kapitbahay. Pang-apat, mga kapistahang ipinagdiriwang sa buwan ng Enero. A. Ati-atihan, Moriones, Pahiyas. B. Ati-atihan, Maskara, Peña Francia. C. Ati-atihan, Kadayawan, Panagbenga. D. Ati-atihan, Pista ng Itim na Nazareno, Sinulog. Panglima, ito ang ipinahihiwatig ng pagkakaroon ng isang bansa na maraming kapistahan. A. Mayaman ang bansa sa kultura at tradisyon. B. Maraming mamamayang nagkikiisa sa kapistahan. C. Mapalad ang lugar na nagdiriwang ng kapistahan. D. Maraming pondo ang lugar na nagdaraos ng kapistahan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang B, pangalawa A, pangatlo A, pang-apat D, at panglima ay A. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na mga pang-uri. Lantay, matalino, masipag, magalang, matulungin, masinop. Pahambing, mas matagumpay, higit na maliksi, magkasing tapang, magsing lakas, di gaanong mainit. Pasukdol, napakatipid, pinakamataas, ubod ng bait,
lubhang maingat, sobrang yaman. Narito ang mga maaaring maging kasagutan.